Hello, magandang gabi po. Naimba garabiim sa mga kapsat ko. Masanto si Labi sa mga atlat ng paggasanisi. Magandang gabi, maray na banggi sa mga Bicolano, sa maayong gabi sa mga Cebuano speaking people from Cebu down to Siquijor, down to Negros Oriental, down to Bohol, Camiguin, and to Northern Mindanao, hanggang sa Davao Region, hanggang sa Bukidnon area, sa Zamboanga area, at hanggang sa Sarangani, Jensan, South Cotabato. Ang South Cotabato naman at ang North Cotabato ay kalahati Ilonggo, kalahati Cebuano. So, maayong gabi sa inyo tanan, sa inyong mga waray-waray, maupay nga gabi. So, dito naman tayo, pag-usapan natin si Rich Sylvester Tulfo. Sino po si Rich Sylvester Tulfo? Siya po si Erwin Tulfo. Ano ang sinasabi ni Erich Sylvester Tulfo? Na si Toto Kausing daw ay dapat mag-review. Mali daw ang kasong sinampa ko sa kanya na pag American citizen siya at siya may nasampahan ng apat na sentensya sa apat na libel at higit sa lahat ang ating i-discuss sa ngayon ay siya po ay walang kakayahan. Wala siyang kakayahan kasi wala siyang kurso. Hindi man lang gumraduate sa college. At walang alam sa trabahong senador. So, iyan po ang panglima ko na rason kung bakit sinampahan ko po ng disqualification si Erwin Tulfo. So, ladies and gentlemen, baka magtataka kayo. Kasi mula pa nung araw na ginawa yung 1986 Constitution, na inaprubahan noong 1987, February 2, ay wala pa pong desisyon ng Supreme Court na nagsasabi na kinakailangan pala ang lahat ng kandidato ay may kwalifikasyon. Kung kinakailangan na ang senador na tumatakbo ay kinakailangan ay si abogado rin. Ang mga konsehal na gumagawa ng batas, dapat abogado rin. Pwede ba yun? Pati mga bukalis, hindi naman siguro. Ako bilang dating abogado, hindi na kailangan. Kailangan lang na may alam, nakapag-aral sa mga subject sa law, particular yung mga prinsipyo ng batas. Prinsipyo kung bakit nagkaroon ng batas at prinsipyo kung paano pumili kung anong batas ang gagawin. Yung mga prinsipyo sa likod ng tinatawag na salus populi is suprema lex. The welfare of the people is the supreme welfare. Mga prinsipyo na nagsasabi na vox populi, vox Dei, ang boses ng Diyos ay boses ng tao o ang boses ng tao ay boses ng Diyos. Yan po ang mga prinsipyo sa likod. At ang prinsipyo din sa likod ng mga pangdemokrasya na bansa kagaya ng Pilipinas ay may tinatawag na checks and balances. May tinatawag na separation of powers. May tinatawag na independence of the at least three great branches of the government. Ano yun? So, kung mag-usap tayo sa three great branches, yan po yung executive office na kung saan ang Pangulo ay ang ulo ng executive ay yung Pangulo ng Pilipinas. Ang ulo ng legislative ay dalawa. Kung sa Senado, Senate President. Kung sa House of Representatives ay yung Speaker of the House. At ang ulo ng pangatlong three great bodies of the government ay yung judiciary na ang ulo ay Chief Justice na umuupo sa Supreme Court. Yan po ang prinsipyo ng Constitution. Kinakailangan na bigyan sila ng hiwalay na katarungan na hindi pwede makialam ang isa sa isa't isa. Maliban na lamang sa limitadong sitwasyon o limitadong pagkakataon. Kagaya ng korte, kailan ang korte manghimasok? Sa trabaho ng mga congressman, sa trabaho ng mga senador, sa trabaho ng presidente.
Ayon po sa Section 1 ng Article 8 ng ating Constitution, nagsasabi, pwede makialam ang judiciary, Supreme Court, kung merong ginawa na abuso ang Office of the President o di kaya yung House of Representatives o di kaya yung Senate President. Ganon po yun. So, ang tawag niyan sa English o legal na term ay grave abuse of discretion. So, ibig sabihin, hindi lang basta-basta na abuse. Kailangan grabing abuse. So, magandang gabi, Michelle Gabinete. Magandang gabi, Gregorio Babaran. Good evening po, Attorney Engineer, Dr. Toto Kausing. Too late na daw po ang kaso ninyo sa mga tulpo. Hindi po too late. Sinasabi na, rinig ko yung sinasabi ni Romulo Macalintal. Pero hindi po too late. There is no such thing as late or early. Parang kumakanta ka lang, it's now or never. Pero hindi. Wala pang late po. Ang sinasabi lang ni Attorney Macalintal na late, sana noon pa kinasal kagad para maaga pa lang na desisyonan na. Ang kanya lang late kaya mag-i-eleksyon na. Pero don't worry, kahit na nanalo siya, pag-abutan din siya ng tinawag ng palakol ng batas. The long arm of the law will reach Erwin Tulfo. Ganun naman po yan. Kaya there is no such thing as late or too early. Ngayon ang tamang timing at sabihin ko sa inyo yung dahilan. Dahil po, wala naman akong pera na nagbibigay pa, marami pa nagbigay sa akin ng tulong mula galing din sa inyo. At siyempre, ang mahal pala ng Xerox ngayon, tig-3 piso ang kada papel. Yung binuo ko, ginawa ko ng mga, umabot po siya ng mga mahigit 3 rim ang kapal ng bond paper na sinampa ko na kaso laban kay Erwin Tulfo. Pagkatapos niyan, nagbayad pa ako sa Comelec ng 10,500. Kaya ang una, bago ako mag-vlog, patungkol sa 5 rason o pang-5 rason o pang-5 dahilan kung bakit sinampahan ko na disqualification si Erwin Tulfo, nais kong i-anunso sa inyo. Nais ko po nasampahan ng kasunod na kaso, disqualification, si Willie Rebillame, si Ben Tulfo, si Pia Cayetano, si Camille Villar, si Abby Binay, tapos si mga malalaking politiko, si Tulfo sa Quezon City, kasi ang asawa ni Rapi Tulfo, tumatakbo rin na congresswoman sa AXIS party list. Ang kanyang anak na si Ralph Wendell Pua Tulfo ay tumatakbo din pagka-congressman sa 2nd District ng Quezon City. Tinalo pang kapatid ni Joy Belmonte. At ang isa pa nilang kapatid na babae na si Wanda Tulfo Teo ay tumatakbo rin congressman sa ilalim ng Turismo Party List. Aba, kinuha na ninyo lahat. Karl Marchert, pag nanalo daw si Tulfo, mag-file daw ng kuwaranto sakaling mananalo. Ay, magkukuwaranto. Anyway, mayroon pa naman akong kaso na disqualification. Ngayon, sakasakali, 2 senaryo yan. Mamaya ko na natin pag-usapan ang merito ng kaso ko. Pag-usapan muna natin kasi na pumasok sa isip ko yung sinasabi ni Karl Marxert. Sakasakaling manalo siya, ano kayang gagawin at hindi pa natapos yung kaso ko na disqualification. Anong gagawin ko? Siyempre, nawala na ng jurisdiction ang Comelec. So kung mawala ng jurisdiction ng Comelec, lilipat ako ngayon sa Senate Electoral Tribunal. Madali lang yun. Ililipat lang ako doon. At nandun pa rin ang ating kasong disqualification. By reason of kuwaranto na naman ang dating niya. Kuwaranto kasi wala siyang kwalifikasyon. So, ulitin ko, 5 po ang aking rason kung bakit hindi siya pwede patakbuhin. Number 1 na rason ay meron pa rin natira na moral turpitude sa kanya. Kasi kung ako tanongin nyo, sa bawat libel case, 5 taon po ang pagbabawal ng pagtakbo sa kahit anong posisyon.
So, kung 4 na libel, di 5 times 4, that is 20 years. Mag-serve ng disqualification ay one after another, hindi yan simultaneous. Yan po ang aking basihan sa Article 70 ay hindi sinasabi na ang prohibition sa Section 12, ang prohibition na binibigay ng moral turpitude ay simultaneously. Kundi, kung hindi nakalagay simultaneous, ibig sabihin, yan pa one after another. Ibig sabihin, pag naubos na yung 5 taon sa unang libel, na moral turpitude, pagbabawal sa pagtatakbo, ay pangalawang libel na naman ang papasok. 5 taon ulit. Pangatlo, pag maubos, pangatlo, papasok. Pag maubos ng 15 years, pang-apat, papasok. Hanggang 20 years. Ayon sa kanyang aligasyon, 2011 daw siya nagbayad lahat ng multa at saka yung damages. Kung ganon, ibig po sabihin ay nagsimula sa 2011 ang 20 years. So, 2031 pa matapos ang kanyang pagbabawal. Ang pagbabawal sa kanya na tumakbo. Ganon po ang ating argumento. Yan sa una. Pangalawa po ay siya ay hindi Pilipino. Amerikano pa rin siya. At yan po yung na-discuss ko na kanina. At ang dahilan dahil naghawak siya ng passport ni Rich Sylvester Tulfo na US passport. Hinawakan niya ito noong pa 1991. Nag-apply ulit pag-renewal 2001. Nag-apply ulit pangatlo 2011. Nag-apply ng pang-apat 2021. So, dahil diyan, 4 na beses siya humawak ng US passport, hindi niya pwede sabihin na hindi siya naging Amerikano dahil ang pangalan na nakalagay sa US passport na ginagamit naman niya ay nakalagay sa ibang tao. At ang ibang tao na pangalan ginamit niya ay Rich Sylvester Tulfo. So sa akin, hindi yan pinag-usapan kung ano ang aktual na pangalan ginamit mo. Ang pinag-usapan dyan ay kung tapat ka ba sa bayan ng Pilipinas. Dapat po na nagserbisyo, humawak ka ng passport, kahit patago. Ibig sabihin, ang devotion mo, allegation mo, o allegation, o loyalty, o katapatan nandun sa Amerika. Naging sundalo ka pa since 1988 hanggang 1996. Ibig sabihin, ang katapatan mo nandun sa Amerika bilang pangalan na Rich Sylvester Tulfo. At it doesn't matter kung Rich Sylvester Tulfo man ang ginamit mo, the fact remains na ikaw yun, Erwin Tulfo. Ang pinaparusahan ng ating konstitusyon o binabawalan ng ating konstitusyon na tumakbo na maging opisyal ng bansa ay ang katraidoran. Kung ikaw ay naging Amerikano, expected ka na maging traidor ka. Yan po ang pundasyon yan. So, pangatlo na rason na ginamit ko ay hindi nagkaroon ng equal access to opportunities in public service dahil nandyan ka. Saan ba ito nakasaad sa Constitution? Nakalagay po yan sa Section 26, Article 2 ng ating Constitution na nagsasabi, the state shall guarantee equal access to opportunities in public service and prohibit political dynasty as may be defined by law. Yan pong eksaktong sentence. Memorize ko kasi dating abogado ako. So sinasabi nila, tinanggalan ng lisensya, pero yung utak ko, ang katalinuhan ko, ang edukasyon ko bilang abogado ay hindi natatanggal. At hindi rin matatanggal sa akin ang lahat ng mga pinanalo kong kaso. Ganun lang ho yung kasimple. So next, anong ibig ko sabihin dito sa paglabag niya, na nilabag niya yung phrase, anong tawag sa Tagalog ng phrase? Yung group of words that expresses one thought. So, ang group of words yan ay the state shall guarantee equal access to opportunities in public service. Yan, one thought, isang isipan. So, sinasabi na kailangan lahat ng tao ay mapagbigyan pantay-pantay ang
ang kanyang pagkakataon para makapanilbihan. So, ibig sabihin, magkakaroon ng kompetisyon na patas. At kung para magkaroon ng kompetisyon na patas, ay kailangan ang iba bigyan din pagbigyan. So, paano pa gayon magiging patas ang kompetisyon para makakuha ng 2 pwesto ng senador? Kung yung top notcher ng mga popularidad na si Erwin at Ben Tulfo ay nandyan papasok. Yan ang pangatlo kong dahilan. Next, pang-apat ko na dahilan ay labag na po sa political dynasty. Nandyan din yan located, nakikita sa Section 26, Article 2 ng Constitution na nagsasabi, the state shall guarantee equal access to opportunities in public service and prohibit political dynasty as may be defined by law. So, political dynasty as may be defined by law. Yan yung pangalawang phrase na pag-usapan natin na nilabag ng mga Tulfo. Bakit po nilabag ni Erwin Tulfo at maging disqualified na siya ngayon? Pati si Ben Tulfo, ma-disqualified din. Dahil po, pag sinabi niya as may be defined by law, may batas na po. May law na tayo. Ano yon? Yung Bangsamoro Electoral Code na nagsasabi, bawal magsabay-sabay tumakbo ang magkakapatid, magtatay, mag-apo. Yun. Or magnanay. Ganun po. So, may batas na po. Okay? Hindi naman sinabi sa Constitution kung anong klaseng batas. What is important is, sinabi lang ng Constitution na may batas. Kung hindi umuuri ang Constitution, bawal umuri ang korte. Okay? Gets mo? Paborito naming sasabihin yan. If the Constitution does not distinguish, nor the court can distinguish. Yan. Kung ang batas ay hindi nag-uuri, ang korte ay hindi rin pwedeng umuri. Ganun lamang po kasimple. So, pangalawang rason, ay meron na pong batas noong 2015 na kung tawagin ay SK, Sangguniang Kabataan Election Law. Nakalagay po sa batas na yan na ang lahat ng kabataan ay hindi pwedeng magsampa ng kandidatura kung sila ay may kapatid na nakahawak ng pwesto ng mula kagawad hanggang presidente. O di kaya meron silang tatay na nakapwesto mula kagawad ng barangay hanggang presidente ng Pilipinas. O di kaya meron silang asawa ng kapatid nila or tatay o asawa ng tatay nila o nag-asawa ng pangalawang tatay nila. Hindi rin pwede. Second degree ang tawag doon. So may batas sa Sangguniang Kabataan Law at saka BARM Law. Pag sinabi ko may batas, di ba, hindi na siya pwede tumakbo. Ganun lang kasimple. Yung katwiran niya kanina sa mga interview sa kanya, sa ABS-CBN, sa GMA, sa dami-dami ng interview sa kanya, lagi niya sinasabi na wala pa namang batas daw o provision na nagsasabi. Well, ito na po yung dalawang batas. Ipokpok po to sa ulo mo, Erwin Tulfo. Nagkukunwari ka pa na hindi mo ko kilala. Tapos tinawag mo na abogadong disbarred. Hindi kilala mo pala ko. Tinawag mo pa akong attorney. Kilala mo pala ko. Gano'n na kasimple. Hindi naman sa nilalait kita, pero talagang hindi ko mataim, hindi ko maatim, hindi ko makaya sa aking konsensya na ang uupo sa pwesto ng Senado ay isang katulad mo na nagdudulot ng pagtatanggal ng pagkakataon, patas na pagkakataon sa ibang tao. Hindi ka naman magaling, di ba? Kaya wala kang karapatan magsabi na ikaw dapat hindi ka alisin dahil hindi mo pwedeng ipangalandakan yung top notcher kasi sa survey. For all you know, baka naman peke yung survey na yan, di ba? Binayaran yan ni Jocelyn Pua ang survey. May alam ako dyan. Sino ba si Jocelyn Pua?
Si Jocelyn Powa ay si Mrs. Jocelyn Powa Tulfo. Nagbabayad yan ng survey. Yan ang alam ko. So kung ganoon, huwag kang kakumpiyansa. Next. Yung sunod na kadahilan ko sa dynasty, ang sinasabi po ng batas na exact na salita, prohibit dynasty as may, diinan mo yung may, M-A-Y, as may be defined by law. Kung sa Tagalog pa, sa pagbabawal ng political dynasty na maaaring ibigyan ng kahulugan ng batas. O hindi sinabi ko anong batas, di ba? Sinabi may na maaari. Ibig sabihin, pwedeng isang tabi yun. At titingin na lang ang konstitusyon o ang Supreme Court kung ano ang ibig sabihin ng ordinary na political dynasty. Ganun lamang po yun. So, wala naman sigurong duda, hindi naman tayo magdadalawang isip na ang magkakapatid ay political dynasty. Magkapatid naman si Erwin Tulfo, tsaka si Ben Tulfo, tsaka si Rapi Tulfo. So, ganun po yun ang aking pang second to the last na argumento. Yung panghuli ko ng argumento sa kanya ay wala siyang qualification, wala siyang academic qualification. Hindi siya nakatapos ng pag-aaral. Pwede ba yun? Aba, pwede. Kasi bakit po? Nakasaad po, matagal nang sinasabi sa mga batas, sa mga desisyon ng Supreme Court na hindi daw pwede. Pero pwede. Nakita ko po sa Article 11, Section 1 ng 1987 Constitution. Nagsasabi po ito sa Constitution, public office is a public trust. So, sadyan salita na lang, paano kailangan mo i-maintain ang trust ng publiko? Kailangan mo i-maintain yung tiwala ng publiko. Kailangan na hindi mawala ang publiko sa opisina, public office. Sa tingin mo ba mananatili ang tiwala ng tao kung nakaupo sa Senado ay isang moron? Kung nakaupo ay hindi alam gagawin? Sa tingin mo ba mamamantini ang tiwala o trust ng tao? Public office is a public trust. Hindi mo pwede sabihin na public office ay public trust na ang posisyon ng pulis ay binigay mo sa isang grade 3 lang na graduate. Public office is a public trust. Eh di masira. Ano sabi ng mamamayan? Hay, di kami magtiwala dyan. Mamaril lang yan kasi grade 2 lang yan. At hindi niya alam maghuli kung sino gumawa ng krimen. Kaya kailangan mo papag-aralan kung anong lahat ng mga krimen. Ganun lang yun. Dali natin sa usaping senador. Kailangan sa isang senador ay gagawa ka ng batas. Unang tanong, paano gumawa ng batas? Alam ba ni Erwin? Sabi niya, ay, Attorney Toto, mag-disband ako, huwag mo tawagin attorney. Marami naman akong abogado tutulong sa akin. Sabi natin, pwede. Okay, next. Halimbawa, may batas ka na ginawa ng abogado mo at pinirmahan mo at binigay mo sa opisina ng Senado at tinawag ka na ngayon. Ano ba itong batas na ito? Na ang gusto mo ay baguhin mo, amendan mo ang law of supply and demand. Kasi ang law of supply and demand, para hindi maproblema ang tao sa mataas na presyo, ay sinisisi mo ito sa law of supply and demand. Dahil marami, kulang lagi ang supply, malaki ang demand. So gusto mo ngayon, babaguhin mo sa law of supply and demand. Gagawin mo na, palakihin mo ang supply, palitin mong demand. So paano mo babaguhin yan? Diyan ngayon papasok ang galing ng isang tao kung alam niya ang batas. Ang law of supply and demand po, para malaman mo lang Mr. Erwin Tulfo, hindi po yan batas. Yan lamang po ay law of nature. Nature lang yan. Natural lesa lang yan. Natural na ugali ng ating mga produkto.
kung mas marami ang naghahanap kaysa hinahanap. Magkaroon ng krisis. Bakit? Nahanap na lahat, kulang, ang iba wala makikita kasi kulang eh. Natural lang yan. Ngayon, dahil kukunti lang ang hahanapin at marami ang naghahanap, mag-asaran ngayon yan, magkukumpetensya. At para mananalo sa kompetensya, ang gagawin mo ngayon, magbigayin sila ng pera para sa kanilang ibigay. Ganon po ba ang law of supply and demand? So dahil na tumataas ang kamatis na presyo, para hindi natataas, babaguhin mo batas ng law of supply and demand. Yan ba ang tama na pag-iisip ng isang tao na tatakbo senador? Robin Padilla? Willie Revillame? Ang kaisipan po ni Willie Revillame at ni Tulfo sa narinig ko sa kanyang salita sa punto asintado ay iisa ang utak. Pare-pareho ang antas ng talino nila o yung hindi katalinuhan. Nagsasalita si Willie na kung siya'y senador, marami siyang bibigyan. Ayuda na naman ang siya isip. Na ayuda para sa mga mahirap na. Tama ba yun? Trabaho ba ng senador yun, Mr. Willie Revillame? Ganon din si Erwin Tulfo. Pinagmamayabang yan yung sinet up niya, Erwin Tulfo in action or whatever how he calls it, na tinayo niya sa Mother Ignacia. Maraming humingi ng tulong sa kanya. Ano bang hinihingi na tulong? Pagpagawa ba ng bahay? Hindi. Paghingi na ng pamasahe, panghingi ng pambili ng bigas, panghingi ng pambili ng gamot, panghingi ng pambayad sa ospital. Ganon lamang po. Puro panghingi. Yan bang alam mo na serbisyo ng Senado? Di ba hindi pwede yan? So, tama yung akin panglimang dahilan na sinasabi ng konstitusyon sa Article 11, paragraph 1, Section 1 ay public office is a public trust at may karugtong pa yan. All public employees must serve the people with utmost responsibility, integrity, or utmost loyalty, and utmost efficiency. So, paano ka ngayon maging efficient kung hindi mo alam ang trabaho? Paano maging efficient ang trabaho ng pulis kung ang naging pulis-pulisan ay hindi nakatapos man lamang ng high school? So, yan po, ladies and gentlemen, ang panglima kong punto. So, bago ko ipresenta ang kopya ng aking petition, nais ko kayo iparinig sa sinabi ng aking hinahangaan na abogada na si Attorney Claire Castro. Kung kayo tatanungin ko, maski naman kayo siguro alam nyo. Ayan, ulitin ko. Kung kayo tatanungin ko, maski siguro kayo alam nyo. Kung kayo tatanungin ko, maski naman kayo siguro alam nyo. Ano yung alam nyo? Maraming kandidato. Maraming kandidato na? Na hindi alam. Na hindi alam ang trabaho na trabaho ng senador kung si Erwin pa. Naging senador. Kung tinamaan sila, at tumatakbo sila, at alam nating wala silang alam, yun na lang. Hindi wag iboto, di ba? Yan lang ang mensahe. Yan po mensahe ni Attorney Claire Castro na huwag na iboto yung mga tao na walang alam. Siguro, ouch. And at the same time, dapat hindi nga sila tumakbo. Yan Ulit. Kung kayo tatanungin ko, maski naman kayo siguro alam nyo, maraming kandidato na hindi alam ang trabaho ng pagiging senador. Ulit. Maganda pakinggan. Kung kayo tatanungin ko,
Maski naman kayo siguro alam niyo, maraming kandidato na hindi alam ang trabaho ng pagiging senador. O yan ha, maraming mga tao ang nagkandidato na hindi alam ang trabaho ng pagkasenador. O, okay? Salamat, salamat, salamat kaibigan kong Claire. Magandang dilag na Claire. Salamat. O, siya na mismo din nagsabi na maraming tumatakbo, hindi niya lang binabanggit kasi nasa linya na siya ni BBM at kakampi ni BBM si Erwin Tolpo. So maraming tumatakbo sa pagkasenado, tumatakbo na hindi alam trabaho ng pagkasenador. Oh, sa lineup ni BBM, tama ko po, Tisha Erald. Marami dyan. O, isa-isa na natin. Hindi alam trabaho. O, si Camille Villar, hindi niya alam trabaho. Ang alam niya trabaho, pagpayaman lang. Si Lito Lapid, Committee de Silencio yan. Hindi niya alam trabaho. Ang alam nila dyan, panguhurakot lang. O, si Bong Revilla, bihira lang makajakpat dyan. Kukunting batas na walang kwenta, pinagmamayabang. O, walang trabaho, hindi alam trabaho. O, si Pia Cayetano, alam niya trabaho. Pero, mahilig naman kumita ng pera. Ay, isa rin itong akala mo santo. So, sino pa? Si Tolentino. O, si Bongo. Si Bato. Sino pa ibang tumatakbong pagkasenador? Si Ben Tolpo. Si Erwin Tolpo. Sino pa kandidato nila? Ito naman, yung dalawang itong veterano, si Tito Soto at Panfilo Lacson, ang masasabi ko lang sa inyo ay matanda na po kayo. Ano pa ba ang hindi nyo nagawa sa tagal-tagal nyo sa Senado? Huwag na po kayong iboto. At isa rin po kayo, para wala na rin po kayong alam na rin. Sa tinagal-tagal nyo Senado, hindi nyo pa natapos ang trabaho. Ay, sinabihan kasi kayo noon eh. Ha? Finish or not finish, pass your paper. Yan ang nangyari. Hay. So ngayon, balik tayo kay Tolpo. Ipakita ko na ngayon ang aking petition na sinampa laban kay Tolpo. Aklain mo, minaliit pa niya ako. Yan yan. Yan ha. Petition for disqualification. Summary of the grounds. Number 1, still suffering from 20-year disqualification caused by the moral turpitude in 4 counts of libel. Number 2, being not a Filipino citizen. Number 3, for violating the equal access to opportunities to public service. Number 4, for violating the political dynasty provision as required under Section 26 of Article 2 of the 1987 Constitution, and for failing to prove his academic qualification or ability to serve the people of the Philippines with utmost responsibility, integrity, loyalty, and efficiency as required under Section 1 of Article 11 of the 1987 Constitution. So yan po, kasama ko rito si Attorney Diosdado Villar Calonge, isang veteranong abogado sa Ombudsman. Kaya kabisado niyo yung mga graft cases. Sumama sa akin. O yan, ang pati grupo niya, Graft Free Philippines Foundation Incorporated. So ito ngayon, discussion ko, papunta tayo ngayon dun sa discussion ko sa pinaka huling ground ko. Na yung lack of academic qualification. Ito. Political dynasty.
Sa political dynasty pala, by the way, sinama ko rin dyan ang nepotism law. Sa nepotism law po, bawal na sa isang opisyal na mag-appoint para sa kanyang opisina ng kanyang kapatid o pinsan o nanay o tatay o manugang o biyanan up to the 4th civil degree. Yan ang nepotism. So kung sa politics din yan, ay parang political dynasty din yan. So pwede ba konsidera yan na batas for the purpose of applying and interpreting political dynasty? So ngayon, ito yung pinakahuling qualification na tinira ko sa kanila, academic qualifications. It is not true that there is no requirement from political candidates to show academic qualifications first before they are allowed to run. And this qualification must be one commensurate to the position that the candidates run for. For one aspiring to be a senator, he or she must have studied the basic principles of law, and he or she needs not be a lawyer. Knowledge in law is necessary to have a level of intelligence and education to decide what laws are needed and what laws would make the lives of the citizens better. This requirement of academic education is required in Section 1 of Article 11 of the Constitution. The Constitution requires efficient public service from all government employees, and they include the elected employees. This is required by the Constitution in Section 1 of Article 11, which says, Section 1, public office is a public trust. Public officers and public employees must at all times be accountable to the people and serve them with utmost responsibility, integrity, loyalty, and efficiency. Act with patriotism and justice and lead modest lives. If the Constitution requires utmost efficiency at all times from public officers and employees, it requires the same from elected officials. And there is no other way to achieve utmost efficiency but to require the candidates to be academically prepared. Sa Tagalog pa sabi ko, walang ibang paraan para ma-atim yung utmost efficiency, utmost efficient public service, kundi kailangan magpakita ng kwalifikasyon na pang-eskwelahan ang isang nag-a-apply na pagkakandidato o na pagka-senador o kung ano man ang pwestong iba. Proof of academic qualification must be obliged of the candidates. The senators and representatives, they should know that the work of legislators requires knowledge in the basic principle of laws, knowledge on wide range of subject matters, and depth in wisdom to know what laws should be. And yet, both Erwin and Ben knew that they cannot even give at most efficient public service. They knew they were not schooled to be able to know what good laws to pass, to know the principles of law necessary in every issue in lawmaking or impeachment process, to know how to propose good laws, and to know how legislation mills are running. By persisting in filing their certificates of candidacy, banking only on their extreme popularity with the voters, despite their knowledge that they are not schooled on how to do the job of a senator, brothers Erwin and Ben Tulfo effectively remove others from equal access to opportunities for the two positions in the Senate. For sure, respondent Erwin and his brother Ben also knew from the start that they lacked the experience of core qualifications to perform the lawmaking function to come up with good laws. In all their speeches in their political campaigns, Erwin and Ben have not even presented their platforms.
by being unfit for legislative functions, Erwin and Ben, his brother Ben, are effectively disqualified by the Constitution to run for senator. So, ganun po ang aking thesis sa usaping ito. So, naintindihan nyo na? Oh. Sabi naman, basahin ko mga sinabi nyo. Sabi ni Joey Airoso, sabi ni Maharlika na panay bagsak ang subjects niya sa UE, BSBE, kinuha ang BSBE ng 9 years. Ha? Sa UE, panay bagsak. Nga lang, ngayon kakandidato bilang senador. Hoy, Erwin Tolpo, 9 years ka lang pala. Hindi ka pa gumraduate sa UE. 9 years ka na. Ibig sabihin, magna ka pala. Ano magna? Magna 9 years. Ganun pala ito. So, ito naman, sinabi naman ni Julius Bona, my snipe it. The effect of the inutil inaction for now of the Senate President Chis Escudero and others to the supposed impeachment trial of BP Sara Duterte, unless I am compassionately mistaken, if the Senate fails to act on the articles of impeachment before the 19th Congress ends in June, the complaint automatically dies along with all the others, along with the other unfinished business with that same Congress. So, ibig sabihin, ang sabi niya, nag-alala siya na pag matapos yung ngayong mga senador sa kasalukuyan sa June 30 ay nangangamba siya na hindi na matutuloy ang impeachment. Sa totoo lang, ako rin nangangamba. Pero ang pag-asa ko, nandun pa rin sa Constitution na ang impeachment ay hindi naman siya trabahong paggawa ng batas. So, naniniwala ko na ang sakop lamang ng rules of procedure ng House of Representatives ay yung mga huni ng ibon, mga et-et ng ibon. So, alam niyo na ibig ko sabihin. Si Jupiter Pluto, maray na banggi po Dr. Engineer Toto. Thirdly, marami bagong kandidato na deserving at hindi dynasty. Sila ang ibuboto namin. Thank you po. So si Pagaw Baker, salam ang kumilik kung mag-apply ka sa janitor. Hanapan ka ng mga qualifications pero wag apply ng national bench position. Hanapan ka ng tama, janitor nga hinanapan ng katakot-takot na mga patunay, NBI clearance para baka magnakaw ka. Si Ideongon, mahusay kay Engineer Toto Kausi. Salamat po. Mary Ann Yolanda Hernais. Sila Soto at Lacson sana gumaya kay Senator Dillon. Alam kung kailan mag-retiro. Nga, tama nga. Yulia Faa, mabuhay ka, Atty. Toto. Celso Mindanao, good morning, Atty. Toto Kausing. Watching from Lucena City. Sa po si Tessa Iralith. BBM line-up, marami dyan. Holy Paa, good morning, Atty. Dr. Engineer Toto Kausing. Always watching, more power. Salamat po. Rizam Joseph Alcantara. Grabe talaga pag dinadaya. Okay. Okay, nandiyan na muna tayo, ha? At siguro naintindihan na ninyo ang pang-5 puntos o pang-5 rason ko kung bakit nagsampa ako ng disqualification case laban kay Tolpo. Kaya nga lang minamaliit niya tayo. Well, okay lang yan. God is with me. Anong kinatatakot ko? Magandang gabi! Irich Sylvester Tolpo!